So yung guys, good morning. Ngayong araw nga, ipupunta nga pala ako dyan sa school para kumuha ng Form 137 ko kasi gagamitin ko nga pala yon sa pag-apply ko ng job order sa aking pinagtatrabahuhan. Sa mga hindi nga pala nakakalam, dun nga pala ako nagtatrabaho ngayon sa Medicare yan. Shout out Medicare. At ang target ko nga pala ngayong araw ay kukuha ko ng Form 137 at pagkakuha ko nga pala ng Form 137, dadiretso ako sa TESDA kasi tinawagan ako ng TESDA kasi nag-apply din nga pala ako ng NC2. Kukuha nga pala ako ng NC2 ng driving kasi baka malay natin makapag-ibang bansa ako, kailangan yon para sa pagdadrive sa ibang bansa na mas malaking advantage yung may NC2 ng driving. Pagka sineswerte, baka makapag ibang bansa. At dito nga pala, nandito na nga pala ako malapit sa National. Nakakamiss din nga pala tong National. Dito nga pala kami dumadaan lagi. Pagkahapon, paglabasan namin, dito kami lagi lumalakad nila Sir Norcio. Yun, shout out Sir Norcio. Baka naman. Nagpatulong nga rin pala ako kay Sir Norcio ng pagkuha ng Form 137 ko. Kaso, ang sabi ni Sir Norcio, baka hindi siguradong makakuha ngayong Monday. Kasi daw paalis nga daw pala sila at may pupuntahan sila ng principal. Nagpunta pa rin ako at nagbaka sakali din na baka okay na yung Form 137 ko. At pagdating ko nga dito, ang dami nang nakapila. Hindi ko alam kung kumuha sila ng card o nag-enroll. At sumingit na nga pala ako dyan. Sabi ko kay sir, kung okay na yung Form 137 ko nung nakaraan ko pang punta. Ang sabi nga dyan, pinapaliwanag nga ni sir, hindi nga daw makakuha ngayon dahil nga paalis ngayon ng principal. Ang sabi nga pala dyan ni sir, baka bukas daw ng umaga. Sabi ko kung anong mga oras, baka daw mga 9, sabi ni sir. Sabi ko, sige sir, pupunta na naman po ako ng mga 9. At diyan nga, habang paalis na nga pala ako, napansin ko paalis na ang mga teacher at ang principal. Sabi ko siya, hindi ko na nga pala makukuha ngayon. Paalis na eh. At diyan nga, habang paalis ako sabi ko nga pala sa sarili ko nakapakalaki na ng pinagbago ng national. Sana balang araw din pagka makikita na ako dito sa vlog ko makatulong din ako sa national at makapag-donate ng kahit papano, kahit konti man lang. Pag may awan Diyos, baka pagka tayo kumikita na makatulong na rin tayo at makapag-sponsor na rin tayo. Yun. Walang masama, ika nga mangarap. Yun. At dyan nga, manghang-mangha ako dito sa Nara, napakaganda pa rin talaga. Napakalilom. At dito nga, nakarating na nga pala ako dito sa TESDA. Sa mga hindi nga pala nakakaalam sa pagkuha ng NC2 ng driving, unang nyo nga pala pong gagawin, pupunta muna kayo sa website ni TESDA at doon magre-register kayo para magkaroon kayo ng appointment, para magkaroon kayo ng slot ng pagpapalista ng pangalan nyo. Tapos ta-text kayo doon sa pipilapan nyo, ite-text kayo doon ng TESDA kung kailan kayo pupunta at kung kailang araw. Yan nga, at ngayon nga pala ang araw na ito, tinawagan ako ng TESDA para mag-ayos ng requirements o magpasa ng requirements. At dyan nga, sa oras na yan, nagtanong ako kung ano yung mga requirements. Ang sabi nga pala ni ma'am ay nandoon sa bulletin sa may gilid ko yung yung requirements. Yan nga ang requirements. ID picture na white background with color, tapos may pangalan sa ilalim na passport size. At saka yung kailangan mo manood dyan ng tutorial about dun sa COVID para magkaroon ka ng certificate ng sa COVID, about sa COVID. Yun lang naman yung requirements dyan. May tutorial naman dyan makikita sa bulletin. Mamaya ipakikita ko dyan yung alin yung i-scan mo tsaka yung website. Diyan nga itinatanong ko nga si ma'am kung paano yung makukuha yung certificate about dun sa COVID. Ang sabi nandoon nga sa tutorial. Pagka na-scan ko yung QR code, nandoon yung about sa tutorial, mapapanood ko sa YouTube. At dyan nga pala, pupunta nga pala ako sa bulletin at ipakikita ko lahat ng mga requirements na kailangan nyong gawin pagka kukuha kayo ng NC2 at saka pagka kayo ay mag-assessment. Yan nga pala yung QR code ng safety measure ng about sa COVID tsaka yung tutorial. Yan nga pala yung mga requirements. At dyan nga, nanonood na nga ako nung sa about sa COVID at mapapansin nyo, nag-battery low na nga yung isa kong cellphone.
Sabi ko sana umabot kasi dyan ako manonood ng kung paano ako magkakaroon ng certificate about sa COVID. At pagkatapos nga pala dyan, pagkatapos ko nga palang manood dyan ng safety measure about sa COVID, magkakaroon ako ng certificate dyan. Pero bago ka magkaroon ng certificate dyan, mag-e-exam ka muna about dyan sa pinanood mo. Yan nga palang pinapanood kong yan, 2.5 hours yan bago mo matapos. Kailangan mo talagang tapusin yan kasi about din dyan yung mga exam. At nung nakapasa nga pala ako sa exam, 1 to 35 nga pala yon o 30. Nakapasa nga pala ako dyan. Ang score ko nga pala dyan ay 28. Yun. Nag-passing naman ako ng 83%. At yan nga, pinapiprint ko na kay kuya yung certificate ko. Pag napaprint nga pala yan, ay ipapasa na dun sa assessment center. Kasama yung ID picture na may collar na may pangalan. Yan lang naman yung kailangan nating ibigay sa assessment center bago tayo magkaroon ng pipil up ang form para sa pagkuha natin ng NC2. Pero guys, yan nga palang araw na yan, hindi pa rin ako makakuha dyan ng NC2 kasi ang assessment ko ay July 9 pa. So, ang inaasikaso ko pa lang ngayon ay yung requirements tsaka yung siguro yung para first come first serve nga pala dyan mga pare yung pagkuha ng NC2 kasi may slot lang sila. Ang alam ko dyan sa pagkakaalam ko, ang driving 10 lang ng 10 kada session ng assessment. At saka may date na binibigay sila dyan. Dyan nga pala binidyohan ko ulit at makikita nyo dyan yung kung paano yung pagkuha ng tamang proseso. Yan nga pala yung mga presyo ng mga gusto nyong kuning NC2 at saka nandiyan dyan kung magkano, tsaka kung ilang oras yung inyong kukuning NC2 o assessment na NC2. At yan nga, pagkatapos kung manggaling sa paprintan, yan na, pupunta na nga pala ako ulit kay ma'am at ipapasa yung certificate tsaka ID picture na may pangalan ko. Tinanong ko nga pala si ma'am dyan kung ilan yung kailangan picture. Ayan, sabi nga pala ni ma'am ay 2. Yan nga pala yung pinafill upan sa akin ni ma'am. Ang sabi, fill upan ko lang, wag muna daw yung date kasi nga yan yata ilalagyan ng date pagka assessment na namin. Sa mga oras na nga yan, iniisip ko na sana makapasa ako sa assessment. At nung ibibigay ko na nga pala yung form ko dyan, ang sabi ko kay ma'am, sabi ko pakitingnan na lang kung may kulang pa. Tapos nung tiningnan nga pala ni ma'am, ang sabi may kulang pa nga daw at chinek ko nga uli. At pinilapan ko nga uli at yan nga at binigay na sa akin. Habang pinipilapan ko nga pala mga pare yung kulang kong fill up sa form. Ang sabi nga pala dyan ni ma'am, pumunta ako sa cashier. Ang pinagbayaran ko nga pala dyan mga pare 1,034. Hindi ko lang alam kung may bayad pa yung assessment. Basta ang pinagbayaran ko nga pala dyan 1,034. Yan nga, nagbabayad na nga pala ako dyan. At habang nagbabayad nga pala ako dyan, ako'y napatawa kasi ang naiabot ko lang yung papel. Ang sabi sa akin dyan ni ma'am sir, pati bayad, wag yung papel lang. At dyan nga, napatawa nga ako at kumukuha na nga ako ng pera dyan. Kasi yung papel lang ang binibigay ko dyan. Imbis na may kasamang pera, yung papel lang na inabot sa akin ni ma'am yung inabot ko. Kaya napatawa rin ako dyan. Sabi ko kay ma'am dyan ma'am sorry, akala ko yun lang bibigay. Akala ko yung makakalibre. Ilusot din Habang naghihintay nga ako ng resibo, napapaisip pa rin ako. Sabi ko sana sa assessment ko makapasa ako sa exam at saka sa kung may driving man sana makapasa. Yan nga at nakuha ko na yung resibo. At dyan nga, sabi nga pala ni ma'am, pag nakuha ko yung resibo, ibigay ko kay ma'am para makita niya kung talaga ako nagbayad siguro. At kapag bigay ko nga pala ng resibo, hiningan ako ni ma'am ng 35 pesos. Hindi ko alam kung para saan yung 35 pesos. Hindi ko lang masabing kababayad ko lang, magbabayad na uli sa iyo. Hindi, joke lang. Yan nga, at kumukuha na ako ng bariya. Pagkabigay ko nga pala ng 35 pesos kay ma'am, ang sabi ni ma'am, ang resibo ay pagbalik ko na daw sa assessment. Hindi ko alam kung para saan yung 35 pesos na yon. Yan nga at pauwi na nga pala ako dyan sa oras na yan. Kung makikita nyo nga pala, ang dami pang tao. Yan nga pala yung waiting area ng mga nag-renew ng NC2. Yun, shout out TESDA. Maraming salamat sa inyo. Sana'y makapasa ako. Sa mga nanonood nga pala ng bidyong to, maraming salamat. Paki-like, follow, and share guys. Don't forget follow guys. Thank you, bye-bye.